Inilawan na rin ang mahigit 800,000 Christmas lights sa Makati City. At para raw tipid kuryente, LED lights ang kanilang ginamit sa halip ng mga tradisyonal na bombilya. Saksi si Aubrey Carampel. Kumukuti-kutitap na ang mga pangunahing kalsada ng Makati Central Business District. Kasabay ng pagpailaw sa mga Christmas streetlights nito ng taon-taon ng inaabangan. Kabilang sa ngayon nagliliwanag sa mga Christmas pailaw ang kahabaan ng Ayala Avenue, Makati Avenue at Paseo de Rojas. We've been doing this for several years now, and we're really glad that Ayala, for one, has taken the initiative to lighten up the Central Business District to make it more festive for the holiday season. Napakaganda na magkaroon tayo ng very positive celebration sa panahong ito, at saka ito talaga yung nagsisignal ng talagang official start of the Christmas season. Hindi raw tradisyonal na light bulbs lang ang kanilang ginamit, kundi ang mas tipid kuryenteng LED lights. Aabot daw sa mahigit 800,000 ang ginamit nilang bombilya para pailawan ang 3 pangunahing kalsada ng lungsod. Sa mapunong Ayala Triangle Gardens, lalo namang ma-e-enjoy ang simoy ng Kapaskuhan dahil bihis na bihis din ito ng maniningning na mga ilaw. At simula November 16 hanggang December 30, masasaksihan pa rito ang Lights and Sound Show na pinamagatang Spectacular Spectrum mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sasabayan pa raw yan ng snow effect para feeling nasa winter wonderland ang mga mamamasyal. Maganda ang Christmas decoration dito sa Makati. Malinaw na malinaw. Maganda naman po. Feel nyo na ba na Pasko na? Oh, syempre naman. Lalo na dito sa Makati. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Maaga ring pinailawan ng mga parol sa paligid ng CCP Complex sa Pasay City. At espesyal daw yan dahil ang lantern display ay galing pa sa tinaguriang Parol Capital of the Philippines. Saksi si Lala Roque. Lalo pang nagningning ang Ross Boulevard sa pagpapailaw ng mga nagagandahang parol na ito sa CCP Complex. At di lang basta-bastang parol ang mga ito, dahil mula pa ito sa Pampanga na kilala sa dekalidad na Christmas lanterns. Ayon sa nagdisenyo, 50 parol na gawa sa metal, plastic at incandescent light ang matutunghayan hanggang sa bagong taon. Kulay puti sa araw, pero pag inilawan sa gabi, nagiging makulay at tila sumasayaw. I wanted to make it look like the San Fernando lantern but make it different. Kasi more box type ang San Fernando, and yung parang facet-like design is more appealable to me pag kinabit sa facade. Ngayong taon, sulo ang tema ng mga parol na simbolo rin daw ng bituin sa Bethlehem na nagsilbing tanglaw ng 3 hari. Nagtatawag na siya ng atensyon sa mga tao. It's so natural to be guided by the stars towards the mass. Ang lantern display, ikinatuwa naman ng mga dumaraan sa Rojas Boulevard. So na-feel nyo ba po yung Pasko dahil? Siyempre, kaya lang, sa hirap ng buhay ngayon, araw-araw, tinitingnan na lang namin. Ang ganda talaga. Ngayon ko lang nakita. Attracted ako. Simple lang po siya pero maganda. Simula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi ay pwede niyong masilayan ang ganda ng mga parol dito sa CCP Complex habang may background music naman ng mga Christmas songs. Ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Kung nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo pa lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, susunod na ang rescue. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.